Ayon sa kasulatan, ayon sa mga nakaraan, ayon sa mga nangyayari noon at sa nangyayari ngayon, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula. Natalsik bilang Senate President si Senator Cheese Escudero at ipinalit sa kanya si Senator Tito Soto. Sa pagbabalik ng sesyon sa Senado ngayong hapon, isang mabilis, tahimik pero matinding political shift ang nangyari. I would like to move to declare the position of the Senate President as vacant, Mr. President. Walang patumpik-tumpik. Sa unang mga sandali ng sesyon, hiniling agad ni Senator Mig Zubiri na ideklarang bakante ang posisyon ng Senate President. Walang tumutol. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Chair will suspend session. Bumaba agad sa pwesto si Senate President Cheese Escudero. Sunod namang ininominate ni Zubiri si dating Senate President Tito Soto para muling pamunuan ang Senado. As Senate President, he always led with fairness and transparency. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Independent ang Senado. But this Senate will remain cooperative, but independent, balanced, transparent, and sincere. Ayun, napalitan na ang Senate President. So, binalikan ko to guys kasi ayon doon sa sinabi ni Mig Zubiri na kung si Tito Soto ang magiging Senate President is the Senate daw is in good hands. Ibig sabihin, nasa magandang pamamalakad ang Senado. Honest and transparency. Ika nga. Ang tanong dyan, are these people are really pro-people? Sa mga tao ba talaga ito, mga tao na ito? Or talagang meron lang silang pinoproteksyonan, ika nga. Di ba? Kasi sa pagpapalit ng liderato sa Senado, automatically, pinalitan din yung Blue Ribbon Committee, which is si Senator Marcolita ang nagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Then napakaganda yung kanyang pamumuno kasi sa kanyang 3 beses na pag-iimbestiga ay nagkaroon ng bunga. No? Malapit nang matumbok ang mga utak ng crime. Utak ng korupsyon sa bansang Pilipinas. Napangalanan na yung mga involved sa korupsyon. Ika nga, sabi ni Cheese na... Sabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned. Kaya mga kababayan, mga kalakwatsero, no? Napaisip ako na talaga bang ang pagpapalit or ang nangyaring rigo doon sa Senado ay ang Senate is in the good hands sa pamumuno ni Tito Soto? Questionable. Or meron lang talagang pinapaboran. Meron silang gustong pagtakpan ng mga personalidad. Ito pakita ko sa inyo. Well, we had to give in to the request of the speaker. We had to give in to the request of the speaker. So, saan ang independent doon na sinasabi niya? Di ba? Sabi niya, ang Senado daw, pag siya mamumuno, magiging independent. Pero bakit nagiging sunod-sunuran siya sa speaker? Di ba? Kasi meron silang samahan. Ito yung samahan nila. Pakita ko. Given to me, I hereby declare that the Nationalist People's Coalition in the House of Representatives will support the speakership of Martin Romualdez. I've mentioned it before, but tonight we make it official. Tapos puso ko papasalamat po sa NPC, lalo po sa ating chairperson, our Senate President, Senator Tito Soto,
As you know. So, ngayon, ang Pilipinas is papunta na sa kangkungan. Kasi, hawak na ni BBM ang House of Representatives, hawak na ni BBM ang Senado. Di ba? Kasi, ito si Tito Soto, nagiging tuta na siya ni Romualdez. Sunod-sunuran na siya sa speaker. Di ba? O, saan papunta ang Pilipinas ngayon? O, papunta na tayo ng Indonesia at Nepal. O, di ba? Ganun tayo pupunta. Doon ang direksyon natin. Kasi ang hearing nito sa Congress at sa Senate, papunta na doon sa mga nagdaang administrasyon, lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. O, titirahin na nila titirahin yan. Di ba? O, so, ibig sabihin yan, itong mga magnanakaw na ito, itong mga corrupt na mga government official na ito, absuelto na. Absuelto na sa kanilang kaso. Kasi, malihis na yung usapan eh. Imbes na papunta sa kanila yung direction, wala. Mapupunta doon sa mga Duterte. Oh. Then, babalik yung impeachment kay Sara Duterte, kay BP Sara Duterte. Oh, di ba? Lahat yan. Bubuhayin nila lahat yan. So, people of the Republic of the Philippines, kasi yung mga liderato natin sa taas, mga walang kwinta, di ba? Walang pakinabang sa bansa. Sila ang nakikinabang sa bansa. Tayo ang kumilos. It's time for us to unite and gawin natin silang katulad doon sa Finance Secretary ng Nepal na pinaparada, pinapahiya. Di ba? Sarap gawin yun kay... nagigigil ako. Speak first. Go ahead. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Yung mga tao na ito, hindi to sila pro-people. Pro-corruption ito. Kasi ang pinoproteksyonan nila, puro mga corrupt. Di ba? So, anong gagawin natin? Mga kababayan, mga kalakwat zero, maglakwatsyan na lang tayo.
So, anong gagawin natin? Di ba? Hayaan na lang natin sila na uubusin nila yung pera ng bayan. Tayo nagpakahirap, sila ay nagpakasarap. Di ba?